Michael, huwag mong kalimutan yung mga gamit ko for the show tomorrow. Okay? Importante yun. Megan, I swear, I was on my way to your show. Kaya lang may humarang sa akin eh. Yung isang associate, pero babawi ako sa susunod. Mom, it's okay. I just want to say na tama kayo. Bukas na yung mga mata ko tungkol kay Jenny. Inagaw niya lahat sa akin. Hindi ko siya kaibigan. I'm glad. You finally see the truth. Ibaon na natin sa limon. At sa hukay ang lihim ng daddy mo. No one will ever know na si Jenny ay isang halari. Pinipita ang kantahin ko ulit para sa inyo. Oo. Siyempre, di ba? Maganda yun. Para marinig natin. No? Sige po. Okay. Ikaw ang katabi. Oo na, ikaw ang dahilan. Kaya kilig ko ay di maiwasan. Oo na, ikaw ang dahilan. Di matatago ang nararamdaman. Wala akong marinig! Wala na akong marinig! Wala akong marinig! Papsi, baka naman po kailangan lang po yan just yung hearing aid. Papatigil po Baka po yung battery, lobat lang o kailangan lang po ulit i-calibrate. Ay, baka kailangan lang ayusin yung hearing aid. Hindi po, imposible yun, Nay. Hindi pwede. Nay, ayusin ko lang po. Wait lang po. Ano pong nangyayari kay Papsi? Hindi ko alam. Umaasa ako na sandali lang to. Na hindi ito permanente. Hindi ko pa rin po matanggap na nabingin na po talaga siya. Ay, hindi pwede. Bakit ba? Bakit ako nakipag-away? Sana hindi ko yun ginawa. Sana hindi na ako sumugod para hindi sumunod ang tatay mo. Hindi sana siya nabagok.
Kasalanan ko. Ay, wala akong kayong kasalanan. Hindi niyo po kasalanan. Kung sino nagsimula ng gulong yun, siya ang may kasalanan. Siya ang dapat managot. I will do everything to protect you, Megan. I will make sure that no one will take what is rightfully yours. Ito po yung kinakatakot ko eh. Yung tuluyan na sasabi ng doktor na mabibigyan na talaga si Papsi na eh. Natatakot po ako. Tsaka, nakakapangina na eh. Pero, di po pwede. Di pwedeng manghina. Dahil kailangan po na mas maging malakas tayo para kay Papsi. Kailangan na sa atin manggaling yung pag-asa na makakarinig pa po siya ulit. Kung ginagawa na po natin yung dati pa ngayon ay dodoblihin natin. Para kay Papsi. Ito na yung sinasabi niyo na posibilidad na hindi na nga siya talaga tuluyang makakarinig. Dahil nga dun sa damage sa cochlea because of the head trauma. Kung dati may naririnig pa siya, ngayon totally wala talaga siya naririnig based dun sa tests and assessments na ginawa namin sa kanya. Pero, hindi ibig sabihin na wala na tayong pwedeng gawin. We can still help Perry adapt and communicate better, gaya lang ng ginagawa ninyo dati. So, itutuloy pa rin natin yung sinuggest ko na rehabilitation therapy. Maganda rin na ma-evaluate siya for cochlear implant para malaman natin kung candidate siya for surgery. Cochlear po. I can discuss the surgery further after the evaluation.